Mga kapatid, naalala ko nung ako ay napasyal sa isang manggagamot. At sinabi niya sa akin na maraming bagay ang nagpapabigat sa buhay mo. Kahit kasi mukha naman ako normal, physically, pero marami tayong mga ginagawa na hindi nagbubunga, marami tayong efforts na nag-waste lang, at marami na tayong sakit sa katawan. So, ang intention ko lang talaga dun, sana naman matanggal yung kahit mga lamig-lamig lang. Yun lang naman yan eh. Actually, ako ay may paniniwala sa mga manggagamot, pero mas naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo. Pero minsan, ah, ayun, napapasyal ka dun. Medyo skeptical ka, pero lagi ka nalang nagdarasal sa sarili mo na sana huwag akong taniman nito ng kasamaan. O, ganun na lang. At sinabi sa akin ng manggagamot na yun na ikaw ay under attack by people. No? Some of them, merong kapangyarihan na gusto kang gamitin. Generally, ang tema ay gusto ka nilang gamitin. Nayayabangan sila sa iyo kasi hindi ka nila mapasunod, hindi ka nila ma-under. So there are certain members of your bloodline na iirita sa iyo, gusto kang pasunurin. Merong certain groups of individuals and merong certain uh, groups naman na may kakaibang galing, may kapangyarihan. So marami ron binubura yung aking mga sagot. Nagbabayad sila para burahin daw kung ako ay mag-e-exam, buburahin nila yung sagot. Hindi mababasa na magsi-check. Kung ako naman ay may gagawin, haharangin. Lahat haharangin. The prosperity is haharangin. So, may mga taong ganon. Siyempre, ako naman, hindi naman ako magbibintang kung sino yon. Pero, nakita si Balintataw kung sino sila. Ngayon, hindi naman factual yon. O, hindi naman tatayong ebidensya yun para magalit ka doon sa tao. But I know who they are and I know what they do sa spiritual realm. No? Hindi lahat. No? Meron din ako mga dating nakarelasyon na sinumpa ako. Nagalit. Pero, kinikwento ko ito kasi naiisip ko kung ang mga taong ito, lalo na yung mga may pera, may kapasidad silang magbayad ng mga may karunungang itim at gawan ka ng gawan ng perwisyo. Siguro ito, maaring yung mga elitista o yung masasamang tao, hindi siguro sa Diyos ang ano nila. Kasi sabi ng Panginoon, aanhin mo yung lahat ng yaman sa mundo kung ikaw ay kumawawala mo lang yung espiritu mo o yung kukunin nila ng demonyo yung espiritu mo. And at the same time, pero dito sa mundo, marami pa rin, ako parang nagkaroon ako ng bagong paniniwala na maraming mga elitistang mga tao rito nasa lugar ng kapangyarihan at karangyaan na merong ginagawang something na may kinalaman sa occult, witchcraft, rituals, di ba? Kaya may mga agenda, dati ko pang alam na maraming agenda na on its face maganda, makatao, maka-human rights, pero may nakaakibat na mga kasamaan. Sa Biblia mo rin kasi matatagpuan, sinasabi nun na hindi lamang yung laman ang kalaban ng tao rito, kundi principalities. Ibig sabihin, mayroong mga entities, principalities na nag-iimpluwensya sa iyo at minsan nagbibigay ng kapangyarihan. Now, bakit? Siyempre, wala naman laban ito sa ngalan ng Panginoong Hesus Wala silang laban. Kaya lang, you should have matinding faith. And at the same time, siguro kaya buhay pa ako. Minsan nga, pakiramdam ko, nagkukulang ako sa faith. And at the same time, madaya sila eh. Madaya itong mga to. They lie, cheat, and steal. So, hindi lalaban ng patas yan. So, pupurnadahin ka nila sa ibang mga pamamaraan. Pero na-share ko lang sa inyo na yung spiritual na aspeto ay totoo at biblical. Kung kaya't makikita ninyo na maraming politiko ang parang meron silang koneksyon sa mga matataas na leader ng relihiyon na tila baga may something. Hindi ko lang may paliwanag.
tila hindi lang pananalig sa kung ano yung paniniwalaan nila, kundi merong karunungang itim. Biruin mo, di ba? Nagagawa nila ng paraan para lahat ng mga huhusga sa kanila dito sa lahat ng maniningil sa kanila dito sa mundong ito ay masapalan nila yung bibig. So may something, it's not just money. There is something to get that money, to get that power, to get that capability na takutin sila at yung mga buhay nila. So, everything happens muna in the spiritual realm bago mangyari dito. So, ayun na, na-share ko lang sa inyo. Kaya itong mga to. Yung mga ritual kaya itong mga to sa mga kasamaan. Remember nagpunta si Angelina Jolie ba yun? At saka si Salma Hayek. Mga crush ko pa naman yun. Nung bata ako. Nagpunta sila sa La Bruja. Isang bantog na kilalang mangkukulam sa Mexico. So, even the celebrities do that. So, sasabihin mo minsan, conspiracy lang. O, di naman totoo. Pero, everything happens in the spiritual realm muna bago sa physical realm. Kaya may mga manifestation na sinasabi, may mga Pero, tayong ordinaryong tao naman, ang swerte natin ay the blood of Christ. Yan ang panlaban natin. Ligtas na tayo eh. Di ba? Kailangan nating kunin yung authority natin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. And kailangan lang nating magtiwala. Bagamat dayain nila tayo, pandaraya yung ginagawa nila eh. Hindi nila tayo matatalo. God bless.